Ako si Tiban, tubong Samar. Nangyari ang karanasan kong ito nung ako ay 16 na taong gulang pa lamang. Ako, kasama ng mga tatlo ko pang mga kaibigan, sila Totoy, Lolong at si Tikboy, ay sama-sama masayang naglalaro at nagkakatuwaan sa plaza namin. Martes ng araw na yun, salukuyang kaming nakatambay sa aming barangay sa basketbulan ng hapon na yun. Biglang nagsalita ang isa sa aking mga kaibigan na si Tikboy. Mga tol, manulo kaya tayo mamayang gabi? Ano sa palagay nyo? Gandang manulo ano? Kasi maliwanag dahil bilog ang buwan. Sa tingin ninyo, wika nito sa amin. Sabay-sabay naman kaming sumang-ayon sa plano ni Tikboy. Ayos yun, saktong-sakto. Bagong gawaing dihulin ni Kuya. Hihiramin ko mamaya para apat tayong may dihulin. Tugon naman ni Totoy. Bakit kasi hindi ka nalang gumawa ng sarili mo para meron tayong lahat ng dihulin? Hindi yung nangihiram ka pa sa kuya mo. Wika naman ni Lolong. Ang totoo niyan, hindi kasi ako marunong gumawa eh. Kaya nangihiram na lang ako kay kuya. Sagot ni Totoy. Sabay tawanan na kami. Bulok ka kasi. Sabay-sabay na wika namin kay Totoy at sabay din kaming nagtawanan. Lumipas pa ang mga oras, bandang alas 7 na ng gabi, dumating ako sa basketball court tulad ng aming kasunduan kung saan kami magtatagpo-tagpo bago kami lumakad. Pagdating ko sa basketball court ng aming barangay, ay nakita ko na nag-aantay na sila Totoy at Lolong. Maya-maya pa ay dumating na din si Tikboy. Oh, saan tayo unang manunulo? Sa gubat o sa bukid? Bungad na wika ng isa sa aking mga kaibigan. Sabay nagpakita ito ng baril na dala-dala niya kanyang hiniram buhat sa kanyang kuya. Sa bukid muna tayo, tapos diretso na tayo ng gubat. Sagot ko naman. Sabay-sabay na nga kaming lumakad papuntang bukid. Pagdating namin sa lugar ay nagdalawang grupo kami. Dahan-dahan kaming naganap ng aming mga pupwestuhan para madali kami makahuli ng aming mga susuluin. Kasama ko si Totoy, bandang kaliwa kami pumunta. Si Lolong at Tikboy naman ay sa kabilang gilid ng bukid. Habang maingat kami nag-aantay ng mga ibong aming babarilin, ramdam namin ni Totoy ang napakalamig at malakas na ihip ng hangin. Sabay nito ay agad na nagliparan ng mga ilang mga ibon na nagtatago sa mga damuhang matataas. Ilan pang mga ibon ang nakita namin nagpapahinga sa mga puno di kalayuan sa aming pinagtataguan. Lumipas pa ang ilang mga oras ay patuloy pa rin ang aming panunulo o paghahunting ng mga ibon at iba pang mga ligaw na hayop. Nang walang ano-ano ay nagwika si Totoy. Dali Tiban, tingnan mo yun. Pabulong na wika ni Totoy habang dahan-dahan siyang pagkilos. Nakaturo si Totoy sa isang maliit na puno. Nang tinan ko kung ano ang nakita ni Totoy, agad din ako nagulat sa nakita ko. Isa pala itong garong o sa Tagalog ay pusang gubat. Maingat kong hinanda ang aking diholing baril upang ito'y barilin. Nang akma ko na itong kakalabitin ay laking gulat ko nang bumagsak na lamang ito. Naunahan na pala akong barilin ni Tikboy ang garong na aming nakita. Sabay silang tumakbo ni Lolong papunta sa garong na halos wala ng buhay ang kanilang lapitan. Ayos, marami-rami tayong nahuli ngayon, wika ni Tikboy. Baka sa kanilang muka ang kaligayahan. Nang pinagsama-sama na naming talian ng aming mga nahuli at nagpasya na din kaming umuwi, gawa ng medyo malalim na ang gabi, malayo pa na din ang aming lugar na napuntahan, kakahanap ng mga hayop. Nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng pag-angil, kasabay ng paggalawan ng mga sanga ng mga puno. Nagkatinginan kaming apat at sabay-sabay kaming sumigaw. Nagtakbuhan sa takot. Halos magtulakan kami kung sino mauuna sa amin. Nang bigla-biglang may humarang sa aming dinaraanan, isa itong anggab, o tinatawag nila Engkantong Rabbit.
Ang itsura nito ay parang rabbit. Maliit ang mga paa sa unahan, mahaba naman ang sa likuran. Meron nito mga pulang mga mata, napakalapad ng tenga. Ang mukha nito ay parang sa pusa at ang laki nito ay parang sa aso. Hindi naman ito nananakit. Sabi ng mga matatanda, nananakot lang daw at nanliligaw ng mga tao. Gayunpaman, sadya talagang nakakatakot ang elementong ito pag nakita mo sa totoong buhay. Lalo na ang buhok nito na parang alambring nakatayo, na parang tutusukin ka. Nang malapit na kami sa elemento, ay naghiwa-hiwalay na kami ng pagtakbo. Meron sa kaliwa, meron sa kanan. Sumisigaw ako habang tumatakbo. Nang malapit na ako sa may palayan, ay may mga nakita akong mga bahay. Doon na lang ako huminto sa pagtakbo at nagsimulang maglakad. Nilingon ko ang aking pinanggalingan kung meron pa ba sumusunod. Doon pa lang ako nakahinga ng malalim at medyo nahimasmasan na mapagtanto ko na ligtas na ako at wala nang sumusunod sa akin. Doon ko lang din napuna na naiwan ko pala ang aking baril na diholin at isa na lang ang suot kong tsinelas. Ganun na lang ang aking pagtataka na mapagtanto ko na napakalayo pala ng aking dinadaanan. Sa mga palayan ako lumusot galing ng gubat. Ilang minuto pa ng paglalakad ay narating ko na din ang basketball court ng aming barangay kung saan ko naabutang nakaupo habang nagpapahinga si Totoy. Katulad ko rin siya, nabitawan niya din daw yung diholin niyang baril at isa na lang din ang suot-suot niyang tsinelas. Ilang mga minuto pa ay dumating na din ang dalawa naming mga kaibigan. Bit-bit ni Tikboy ang aming mga nahuli kasama dito ang garong na binabaril niya. Habang si Lolong naman at bit-bit ang naiwang diholin ng baril ni Totoy. Tinignan namin ang bawat isa at hindi namin mapigilan ang pagtawanan ang mga itsura namin. Kinabukasan, sa basketball court ay halos buong maghapon namin pinag-usapan, pinagkwentuhan ang nakakatakot at nakakatawang nangyari sa amin ng gabing yun. Hanggang sa mga oras na to ay hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin ng mga kaibigan ko nang manulo kami sa kabilugan ng buwan. At simula nun ay hindi na namin ulit tinangkang manulo ng kami lang. Nagsasama na kami ng mas matanda pa sa amin dahil natatakot kami na muli naming makaharap o makita ang nasabing elemento o ang tinatawag sa lugar namin na anggab.